Hello guys, this is Mario Bandido again and pag-uusapan po natin ngayon ay yung sa ating second job update. So meron na po tayong mga bagong skill and of course yung mga damage. Ano ba? Ano ba yung magandang build? Is it still Qatar, Poison, or we can still stick with our build which is Dual Dagger? So pag-usapan natin muna ngayon is yung sa ating build which is Dual Dagger na AA or Auto Attack. So as you can see, ang last time natin is 16 million, dumoble na siya. Bakit nga ba siya dumoble yung damage? Of course, kung sino man po yung familiar sa mga assassin build is because meron na po tayong EDP. Okay? So what we have here is EDP. Ito po yung kanyang physical attack 6%, then attack speed by 10%. So yun yung meron siya. Then, meaning, pwede na naman natin bawasan yung ating AGI. Then, ilagay natin dun sa strength or physical attack. Kasi meron na naman siya additional attack speed. Max na tayo, di ba? Sa ating attack speed. So, Venom Knife, ito yung napaka-interesting because what we have here is increased Venom Knife damage multiplier by 400%. So ito, pag-uusapan natin yan once na i-discuss ko na yung Poison Dual Dagger build. But for now, stick tayo dun sa ating Dual Dagger Auto Attack. So dito naman is itong Dancing Knife. Is Blood Blade attack is triggered when fatal skills hit a target. So that's 1000% guys. Okay? So meaning, ito ay passive ha. So it will really benefit yung ating Fatal Stab, which is the fatal skill. Plus sabi dito is double attack, which is yung ating build ngayon. So tingnan natin kung gaano kasakit yung ating build, then mag-test damage tayo. See guys, yung ating damage per second, check natin yung details. No? Ay almost 248 to 59. So dyan siya naglalaro. So doble nung ating nakaraan. So, tingnan natin kung ilan yung mag-e-end nito. So, while we are checking yung DPS niya, is tingnan naman natin yung mga other skills na meron tayo. So, Poison Knife, kasi ito naman siya. Siguro ang pinaka-gusto ko lang sa Poison Knife talaga dito is yung 400%. Mamaya, maglalagay ako ng video for DPS. And also guys, tinry ko pala siya kahapon sa aming guild league is masakit yung poison type. Bakit? Kasi ang Venom Knife is range siya. So ibig sabihin, nakakapalo ka kahit malayo. So trinay ko siya and so far nakakatulong naman siya sa GL, unlike pag melee auto attack ka sa GL. Kasi nga, pag lumapit ka, then melee auto attack ka, is dyan na yung mga storm gas, nandiyan na yung mga Magnus Exorcism mo, so hindi ka makalapit. Makalapit ka man, is mamamatay ka agad. Unlike sa Venom Knife, na nagtuthrow ka lang ng knife, is nakakatulong ka or nakaka-damage ka sa kanila kahit na malayo. So I think it's really an advantage when it comes sa gibling yung Poison Knife. But for the advanced job na meron tayo, yun yung ating i-figure out. Does the Poison Knife build will really affect or make an impact dun sa ating meta? So ito, so makikita nyo, so almost 240,000 yung ating damage. So 30,000 na yung aking highest damage ngayon sa DPS. So pag-usapan natin yung sa Poison Knife. Let's proceed na pag-usapan nga yung sa part ng Poison Assassin. Check natin yung build na ginawa ko. So, after multiple experiments so far, ito yung parang pinaka-best na version na aking ginawa. So, tingnan natin yung aking item. So, ito yung gamit ko. So, Venom Knife. Then, of course, ito additional damage. Dahil nga, syempre, kung F2P ka, mas maganda rin sana kung ito. Pwede mo siyang gamitin kung wala kang pang bili ng Royal. So, hindi ko siya ginamit kasi mas mataas pa rin yung attack damage nito. Plus, meron siya yung Tor's Edge. So,
trinay ko sila, ipag-switch, mas mataas pa rin yung damage nitong Princess Knife na to. So, ngayon, when it comes naman sa item ko, same pa rin naman yan siya, hindi ko pa siya pinapalitan. So, pang level 50 plus pa rin. Pero ito na lang siguro yung mga sa skills or affixes na meron ako for the poison. So, ito yung kinuha ko, 21% poison damage. Then, here is, ito yung nagbabato siya ng tatlong knife. So, para siyang triple attack. So, kinuha ko rin yan. And then, lastly, ito. So, Venom Master. So, that's a total of 42% na poison damage. So, sa skills naman, ang kinuha ko sa skills ay ito, tingnan natin sa skills. For the skills, ito yung kinuha ko. So, wala siyang double slash and venom. Then, of course, sayang yung 10% yan. Wala rin fatal stab dahil poison tayo. So, yan. EDP, of course, kailangan. Then, Poison Buster. So, ang maganda kasi dito sa part na to is nilagyan ko siya ng Soul Destroyer kasi meron siyang parang delay. Pag puro Venom Knife lang, hindi siya effective. So, yung parang habang nagko-cooldown tong isa, ito yung parang pang-buffer mo or pang-compensate dun sa sa DPS na bakante. So, yan yung build ko guys for the Poison Knife. So, now, try natin i-test damage kung ano yung damage niya. So, ito yung DPS natin pag sa Venom Knife. So, mataas yung damage niya as you can see guys. Hindi siya nagkukulang. Almost same dun sa ating auto-attack na Fatal Stab. At saka Knife Dancer yata yun or something. So, ito yung DPS mo. Ang maganda lang dito is, trinay ko na siya sa PvP. Is, maganda siya. Sa totoo lang, ito try ko siya dun sa sa aming Clash of the Chosen kung magiging effective siya. With the advanced job, so pwede nang maging meta yung yung Poison Knife. Sa totoo lang, ang plano ko dyan is sa mga next na skills na magkakaroon ako ng points is ifo-focus ko siya sa Soul Destroyer. So parang ang palitan ng skill mo niyan ay Venom Knife sabay Soul Destroyer. So yun yung parang combo mo sa skills. So now, maganda siya sa Guild League kasi nga long range ka, then masakit. To be honest, masakit siya. So gusto nyo, pwede natin i-try ngayon dito sa part na to. Check natin, no? So itong number 1. Okay. Tingnan natin kung masakit yung damage ko. So, yun. So, makikita nyo guys, medyo lang kasi, masikip yung lugar. Pero nung trinay ko siya, is parang nagka-kite ka. So, napakaganda niya kung magaling ka sa mechanics. Ibig sabihin, huwag mo nga hayaan na malapitan ka nung dual dagger na auto-attack or Tatar build. So, i-maximize mo yung skill mo na dodge para makakalayo ka sa kanya din palo ka ng palo. So, I'm not sure how effective it will be kung actual player yung kalaban mo, but it works guys. So, mataas yung potential ng Poison Assassin, na dual dagger. So, tignan naman natin yung sa stats allocation ko for Poison. So, yung stats allocation ko na nilagay dito ay ito. Pure Strength kasi hindi ko naman kailangan ng Agi. Kasi skill-based siya. Hindi siya auto-attack. Then Dex. So, yun yung akin nilagay. Then, for Int, siguro okay na ako sa Dex ko. Then, mag-ano na ako sa Int. Bakit nga ba Int? Kasi nga sa succeeding na level 70 up. So, 71 ako ngayon. Let's just say going to 75 or 76. Tinatry kong i-max yung ating
Soul Destroyer. So it's a combo or a hybrid ng Poison na Assassin plus a Soul Destroyer type. So, titignan ko pa for the next couple of days kung gaano talaga siya ka-effective. Especially sa PvE din. But I do have some video here kung gaano kataas yung damage output niya becoming a Poison Dagger Assassin. Again guys, there are some video na mas mataas yung kanilang damage dahil nga meron silang item. But again, if you are an F2P, so normally ito lang yung parang pinaka progress mo kung hindi ka gumagastos, di ba? So yun lang guys ang aking topic ngayon. For the Soul Destroyer build, I'm not going to really discuss that part kasi nga ang build ko ngayon ay hybrid which covers already the Poison Assassin plus a Soul Destroyer type assassin. So again guys, if you have any questions, just let me know, or any topic you want me to discuss, then I can create a video for that. So thank you so much for watching and have a nice day.